Ito ang latest update sa nawawalang beauty pageant contestant at guro sa Batangas na si Catherine Camilon na magpasanggang ngayon ay nawawala pa rin. Isang buwan na ang nakakalipas. Mga magulang at kapatid ni Catherine Camilon nagpatulfo. Tumulog at humingi na ng tulong ang mga magulang at kapatid ni Catherine Camilon kay Senator Idol Raffy Tulfo sa programa na Wanted sa radyo ngayong araw ng Martes, November 21, 2023, dahil wala daw silang umanong direct contact sa PNP at mahigit na isang buwan nang nawawala si Catherine. Mas bumigat ang kasong kinakaharap ngayon ng mga sospek sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Ang samples kasing nakuha sa pulang SUV na umano'y pinagsakyan kay Camilon ay nagmatch sa DNA ng kanyang mga magulang. Nagbigay ng update ang PNP spokesperson na si Colonel Jean Fajardo, at kinumpirma na nagmatch ang DNA ng mga magulang ni Catherine Camilon sa nakuhang mga hibla ng buhok sa na-recover na abandonadong pulang SUV sa Batangas. Malaki aniya ang maitutulong nito sa investigasyon dahil tumugma ito sa salaysay ng mga witness na nagsabing may nakita silang dugo ang babae na isinakay sa naturang SUV. At kumuha lang po tayo ng update, Idol Raffy, November 17 po na ere at kung saan pumunta po sa ating studio si Nanay Rosario, si Tatay Relmer, and si Ching Ching Camilon. At nawawala po kasi ang kanilang anak noong October 12 kasama po ang kanyang sasakyan na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po natatagpuan. Ang sasakyan po ay ito pong Nissan Juke metallic gray na meron pong plate number na NEI 2990 at meron tayong flashback video, panoorin niyo po. Nagpaalam po siya sa amin noong October 12. Kinabukasan po namin siya hindi makontak. Eventually, nalaman yung may boyfriend siya, di ba? Sino itong nalaman yung karelasyon niya? Si Police Major Alan Avena, di ba? Naka-receive po ako ng chat at text. Alam ko po kung sino ang kikitain niya. Si Police Major Alan De Castro daw po. Mga respondent o yung akusado, ito sina Mayor De Castro, Jeffrey Magpantay, ay ma-issuehan ng subpoena for them to answer kung ano yung isasagot nila sa hablang inihain namin laban sa kanila po. Okay. Magandang hapon po, Tay. Magandang hapon po kay sister. Ngayon ko lang na nakita itong kaso to. Salamat po sa muling pagpunta. So kukuha tayo ng update. Si Mary ang nakatutok na reporter. Nandito si Mary ngayon, kaya pala nandito sa studio. Sa PNP side, ano nang resulta sa ginagawang investigation? Ang nangyari po kasi, Idol Raffy, doon po sa sinasabing may nakakita nga daw po na may naglipat ng katawan daw po ni Catherine na may mga dugo daw po sa isang SUV na kulay red. Opo. At pina-DNA na po ng kapulisan po natin yung SUV at meron na daw pong resulta ng DNA. Meron din pong na-recover doon ng hair strands, Idol Raffy. So may nakuha mga DNA specimens doon sa sasakyan. Anong kanino sasakyan niyo? Yun po yung sinasabi na Pinaglipatan po. At sino po may-ari ng pinaglipatan sa sasakyan? Hindi po namin. So paano nakapunta ang PNP doon na para makakuha ng specimen? Na-i-report na din po natin agad, Idol Raffy. Ayan po. May plate number tayo doon sa meron po. CRV? Wala po, sir. Wala. Hindi, kasi sabi nyo, merong nakuhang mga hair strands and dugo doon sa pinaglipatan. Opo. Okay. So, yung pinaglipatan, sabi nyo ng katawan, na nakuha ng dugo at saka hair strands, sino may-ari? Parang ang pagkakaunawa ko po doon sa imbestigan ng CIDG, parang nakita na po yung pangalan noong may-ari, noong pulang sasakyan. Pero parang wala naman pong sinasabi pang iba, basta wala po siyang plate number. Yun po ang yung kaunahang pong may-ari po nung sasakyan. Kaya rin po kasi sila lumapit sa atin, Sir Raffy, kasi nga po wala po silang direct contact from the PNP. So kaya nga, hindi po na tawagan natin PNP. Opo. Tawagan yung PNP, Odette. Tawagan yung si PNP. Ayan na po, nasa linya po natin si Colonel Jean Fajardo po. Alright, Colonel Jean Fajardo, spokesperson ng PNP. Magandang hapon po, Colonel. Magandang hapon po, Sir Raffy.
Opo. Colonel, ano na pong pinaka-latest dito po sa kaso ni Miss Catherine Camilo, yung beauty queen na nawawala? Sir, actually nang umaga na po, Sir Rafi, ay inilabas na po ng forensic group yung resulta po ng DNA profiling po nila ay isinagawa po doon sa mga hairstyles na na-report po. Colonel, pwede ba kayo maglipat ng lugar kasi choppy po? O meron ho ba kayong landline? Medyo garbled po, Colonel. Colonel? Hello? Colonel? Ma'am? Tawagan natin ulit. Baka pwede ulit tawagan nyo kung meron landline si Colonel para mas clear. Garbled. So, meron nakuhang DNA specimen. Hindi pa nasabi exactly kung saan galing yon yung specimen nakuha. At meron siyang sinasabi na puto lang yung result ata ng specimen. Yes po. Bumalik na yung resulta po ng DNA test na ginawa nila sa mga nakuha nilang ebidensya doon. Okay, Colonel? Sir Rafi, magandang umaga po. Kaya po sir, nang nabanggit ko po kanina, nilabas na po ng forensic group yung resulta po ng ginawa po nila DNA filing doon po sa mga hairs na na-recover po doon po sa Red Honda CRV at lumalabas po sa kanilang DNA profiling na yung hairs po nag-match po sa DNA profile po ng magulang po ni Miss Catherine Camilon po. Ayun, okay. So your hair strands, yung hair strands na nakuha doon sa CRV, sabi niyo po na sakyan, pati yung blood? Yung hair strands pa lang po, Sir Rafi, ang natatapos hair strands pa lang. Na examination po, sir. Opo, nagmamatch po sa DNA doon po hair sa strands. DNA. Sa DNA profile po ng magulang po. Okay. Sa mother po, particular sa mother at father po ni Miss gumawa sila ng matching. So yung DNA hair strand na marami ho ba? Isang peraso lang? Marami po itong nakuhang hair strand therapy at ilan po doon ay nag-match nga po sa DNA profile po ng magulang. Okay. So, ibig sabihin, napakalaking probability na yun po ay kay Catherine Camilon, yung naiwang hair strands doon. Ang tanong ko lang po, paano ho kayo nakapag-recover ng hair strands doon sa Red CRV na yon? At sino po may-ari ng Red CRV na yon? Kung malatandaan na Sir Rafi, noong November 9 ay meron po reported na abandoned Red CRV dyan po sa may barangay Dumuklay, Batangas City at nai-report po ito sa CIDG at immediately ay pinuntahan po nito itong ilang lugar dahil na meron na po tayong hinahanap na Red CRV dahil meron yung witness na nagsabi at pumunta po sa CIDG na sabi na noong October 12 po ay may nakita po sila ng tatlong sakihan doon po sa area na nabanggit na may inilip po ang babae mula po doon sa Nissan Juke na pagmamay-ari po ng ni Catherine at inilipat po ito sa isang Red CRV Honda. Kaya as a result of that po ay pina-forensic examination na po natin itong Red CRV at doon na po Sir Rafi nakita itong possible blood samples at saka hair strands. Okay. As to the owner po Sir Rafi ay na-trace na rin po ito base doon sa chassis and engine number na pagmamay-ari po ng isang individual na nakatira po dyan sa Class 6. Tahan po siya, sir, na Highway Patrol Group at ADG ay sinasabi po niya na naibenta na daw po niya itong sasakyan as early as 2013 at hinihintay po natin magpresenta po siya ng ebidensya kung kanino po niya naibenta itong sasakyan na ito. At nasabi niya ho ba kung kanino po naibenta? Hindi matandaan according dun sa kanyang statement, subalit nag-commit po siya na makikipagtulungan at hahanapin po niya yung deed of sale dahil halos 10 taon na po yung nakalipas but siya ay in constant communication po sa ating mga investigating unit po. Okay, kasi po kung 2013 pa yan, that's 10 years ago, dapat every year kapag nagpaparegister yung bagong may-ari siya yung magpapresenta ng ID to prove ownership of the vehicle. Tama po sir, kaya meron din po tayo sir na sinampahan na isang individual for carnapping and as a result po ng ating investigation na
siya pong current owner po nitong sasakyan at lumalabas nga po na hindi na ilipat yung pangalan na ito doon sa current possessor po. Kinutuhan din naman natin, sir, for dahil po niya ma-explain how come wala pong mga dokumento na magpapatunay pag-aari po niya itong sasakyan. Okay. So pwede yung makuha yung pangalan nung currently nakaregister sa kanya? Sa i-text ko mamaya, Sir Rafi, wala lang po ako, sir, na hawak ngayon, Okay. sir, na dokumento. Pero Sige. ibibigay ko po yung pangalan, Sir Rafi. Yung registration mo ba expired? Yung car registration, yung plaka o current? Yung plaka, wala pong plaka, Sir Rafi, nung ma-recover po natin itong sasakyan na ito. Pero na-trace po natin yung ownership based Okay, po doon sige sa po. chassis number Yeah, po. pero ang ibig sabihin, yung po bang pag-check nyo po sa LTO, current ho ba yung registration ng sasakyan? Ay, iti-check ko po, Sir Rafi, doon sa ORCR dahil hindi po ako naparnisan, Sir Rafi, nung ORCR. Yung report lang po ng pangalan po nung nakarehistro po na tao po. Oo nga po. Kasi pag i-check nyo po yan sa LTO, malalaman nyo po kung current ng registration ng sasakyang ito. Tama po, Sir Rafi, at kukuha po ako ng update dyan, Sir Rafi, at bibigay ko po sa inyo po, sir. So, okay. So, yung pong current na nakarehistro, current name, kung sino man yung nakarehistro sa kanya yung sasakyan, pati yun dapat kinasuhan. Tama, at kinasuhan nyo nga po. Tama po, sir. Kinasuhan po siya, Sir Fernandez po, sir. Okay. Kilala niya ho ba si Major nung tanungin niyo po? He denied any knowledge about dito sa kaso po involving Miss Catherine Camilon, sir. Okay. Nasaan po ngayon si Major? Kasalukuyan po siyang under restrictive custody sa headquarters po ng Police Regional Office 4A po dyan po sa Cap Vicente Lim po. Okay. Pero wala pa pong kaso inaisasampa sa kanya? Meron na po, sir. Noong November 14 po ay nagsampa na po tayo sa Batangas Prosecutor's Office ng kasong kidnapping and serious illegal detention laban nga po dito kay Major De Castro at isang Jeffrey Ario Magpantay at 2 other tandos. At iniintay na lamang po natin ilabas ng Prosecutor's Office, Sir Rafi, yung resolution po. Okay. So habang gumugulo yung kaso sa Fiscal's Office at lumabas yung resolution at maraffle yan sa isang judge at lumabas ng warrant, dyan muna sa kampo ninyo under restrictive custody at hindi siya makakalabas. Tama po, sir. At, Colonel, asahan ko na hindi po makakatakas yan. Yes, sir. Yun naman po, sir, ang commitment po na immediately ay restrictive custody po siya para kasiguraduhin na habang So when you said restrictive custody, siya po ay nakapaggalagala dyan sa headquarters o siya po ay nasa loob ng selda ng... saan mo ba siya ngayon? Saang presinto po? Nandun po siya sa kampo, Sir Rafi, ng regional headquarters po ng Popo A. Nandun po sa isang lugar po doon, sir. Okay. Sa loob ng kampo siya, pero siya po ay nakaka-allowed, he's allowed na gumalagala. Hindi po, sir. Restricted po ang movement niya. Nandun lamang po sa kampo po doon. Dinidinig po itong kaso at gumugo na rin po, sir, yung kasong administratibo laban sa kanya. Oo nga po, ma'am. Restricted siya sa isang lugar dyan. So, ibig sabihin, pwede o siyang tumakas kung gustuhin niya. Meron pong nakabantay po sa kanya, Sir Rafi, ng mga pulis natin po. Is it possible kung siya ay ilagay sa loob ng selda? Is that possible? Is that okay? Pwede ho ba yun? Sa ngayon, Sir Rafi, ay hindi po siya nakakulong dahil ongoing pa po, sir, yung case build-up and evaluation. Subalit kung ito po ay papasok na po doon sa level po ng preliminary at ako na po resolution po at maisampa na po sa korte at mailabas yung warrant of arrest, ay po pwede na po natin siya, sir, i-serve yung warrant of arrest para ikulong po siya. Sa ngayon po, sir, ay under restrictive custody po lang. Opo, alam ko po yan, Major. Ang sa akin lang ba, wala ho ba tayong pwedeng mahanap na kasalanan niya, administratibo, habang iniintay natin yung paggulo ng kaso sa piskalya, yung sa ano ba yung kaso sinampa nyo? Serious illegal detention. Kidnapping o ba? Serious illegal detention? Kidnapping and serious illegal detention, Doble. Sir Rafi. Very good. Opo. So nakahold po siya restrictive custody. Wala ho pa bang ibang kaso administratibo? Meron na po, Sir Rafi, yung Regional Internal Affairs Service owner. Which is?
Hello po. Nawawala, sir. At po isinampa natin kaso sa kanya na violation po ng revised penal code, yung pong kidnapping and serious illegal detention, which is also punishable under NAPOLCOM Memorandum Circulars 2016-02 po. Okay, yun nga po. So, meron kayong isinampang kasong administratibo laban sa kanya. Tama po, sir. Tama po. Okay. Opo. Yun nga po, ang tanong ko lamang po, this might be a long shot question. So, habang nag-aantay po tayo ng resolusyon sa korte from the prosecutor's office, baka kako para lang ma-secure na hindi siya makatakas kasi restrictive custody, ibig sabihin, allowed pa rin siyang gumalagala dyan sa kampo na pwede siyang tumakas kung gugustuhin niya, kung talagang pipilitin. Whereas, kung siya po ay nakakulong sa isang kwarto o selda at gagamitin po natin yung kanyang violation sa administratibo, admin case, yan ang gamiting dahilan para siya po ay maipasok sa isang selda dyan para naman masiguro na hindi siya makatakas. Yun po, naging case, ilagay po natin siya under restricted custody dahil base po sa ating administrative disciplinary mechanism po, kapag pasong ano po? Ay, yun po yung naging basehan natin sa Rafi kung bakit siya po ngayon ay under restricted custody. Po, grave offense po itong isinampang admin case sa kanya at criminal case. Kaya po restricted po siya, pagtunog po siya at binabantayan po ng ating kapulisan at po natin sa Rafi sa ating mga kababayan na hindi po ito makakaalis po doon sa kanyang naintindihan ko po, Colonel. Pero ako po ay sigurista kasi. Gusto ko lang po maniguro na using that administrative case that has already been filed against him by the PNP, then baka pwedeng sa loob po siya ng selda. Maski sabihin natin, sariling selda lang niya, wala siyang kasamang ibang mga inmate doon, preso. Para sa sarili lang niya, and then sa loob siya ng selda at hindi siya makakalabas. Sige po, sir. Sasabihin po natin yan, sir, sa regional director po, sir, ng PROPOC kung possibility po na mailipat siya sa isang selda po habang dinidinig po ito. But as we speak po, we were assured, sir, by regional director po ng PROPOC na po, Colonel. Sige, mag-assure po si regional director. Pero pag nakatakas na, sasabihin lang, ay sorry, nakatakas, hindi namin ginusto yan, pero pasensya na. Wala na, tumakas na yung tao, tumago na. He is under strict security, sir, na 24 oras pong binabantayan ito at hindi siya basta-basta pwedeng lumabas kung asaan man siya hinold po ngayon. Pero mas maganda sana, yung aking suggestion lang po, ma'am, kung pwede, ilagay po siya sa isang selda dyan na binabantayan at the same time, at least pag sa selda, hindi siya basta-basta makatakas. Di ba? Yes po, sir. Sige po, sir. At yan po yung ating imumungkahi po, sir, sa pamunuan po ng Police Regional Office po, po, sir. O sa isang kwarto na may CR, ang binabantayan yung kwarto, hindi siya makalabas, na walang bintana, na wala siyang lulusutan. Yung ganun po ba? Okay? Yun lang po. Ngayon, yes po, sir. Wala ba siya sinasabi kapag siya po'y tinatanong ninyo, iniimbestigahan? Well, he opted to remain silent, Sir Rafi. In fact, even nung pinatawag po siya ng ating Chief PNP ay mas pinili po niya na wag na lamang pong sagutin at sinasabi po niya, sir, na sasagutin na lamang po niya yung mga reklamong isinampa po sa kanya. Tama po, Colonel. Karapatan niya po yun. Hindi po natin pwedeng pilitin. He has the right to remain silent. Sandali lang po, andito po kasi si nanay, tatay at saka yung sister. Meron kayong gustong itanong sa kapulisan natin, kaya po kayo napunta rito kasi gusto niyo po makipag-communicate sa PNP. Ano pong gusto niyo itanong, Nay? Yung microphone na. Ako po, wala naman po ako ng ibang gustong malaman, sir, kundi yung mapadali po talaga ang pagkakita sa aming anak. Yun na lamang po talaga ang gusto namin ngayon dahil mahigit na nga pong isang buwan. Wala ho talaga kaming alam na kahit na ano sa kanya. Okay, Tay, meron kayong gustong itanong sa police natin, sa PNP? Tulad po ng sinabi ng asawa ko na sana po makapagtulong na po sila at para po madaling makita po ang aking anak. Okay, si sister, meron kayong gusto itanong?
Ako po, wala naman po ako masyadong tanong kasi po ginagawa naman din po nila yung kaya nila. Ang sa akin lang po, ang mahalaga lang po sa amin ay yung kapatid ko po, na sana po malaman na po namin kung ano na po ba talaga yung totoong nangyari sa kanya. Okay. So, Colonel, sa inyo pong, alam ko, tuloy-tuloy ang ginagawa niyo yung pag-iimbestiga. Sa patuloy niyong pag-iimbestiga, wala pa ho kayong lead kung nasaan po itong si Miss Catherine? Sa ngayon, Sir Rafi, ay wala pa po tayong nakukuhang matibay na ebidensya that will lead us to the possible location po ni Miss Catherine. Pero hindi po tumitigil sa Rafi yung PNP po sa investigasyon po na ito dahil gusto po namin mabigyan ng closure po itong kaso na ito. At gaya po ng pamilya sa Rafi ay umaasa pa rin po tayo na makarecover po nating buhay si Miss Catherine Camilon po, sir. Okay. Wala ho bang mga testigo o CCTV na lumutang na pwede hong gamitin bilang ebidensya na para maging lead sa ginagawang investigasyon nyo ngayon? May mga na-recover po, Sir Rafi, na mga CCTV footages po yung CADG na siyang nangunguha sa investigation na ito. At ito nga po yung mga lead na sinusundan nila para ma-zero in po yung mga possible na mga locations na pinagdalhan po sa kanya, sir. Okay, may nabanggit po kanina na magpantay. Ito ba yung current owner na nakaregister sa sakyan? Ito pong Jeffrey Magpantay, sir, ay personal driver po ito ni Major De Castro. At ito rin po yung isa sa tatlong kalalakihan na positively identify po ng dalawang witness po natin na nagsakay sa isang dugoang babae palipat po doon sa CRB na red po. Si Magpantay po ay isang pulis din? Civilian po, Sir Rafi. Okay, nasaan po itong si Magpantay ngayon, ma'am? Hinahanap pa rin po natin, Sir Rafi, at gusto ko na rin pong kunin itong pagkakataon na ito upang manawagan kung sino po, sir, ang meron pa pong mga informasyon para po sa lulutas po ng kaso na ito at maaaring may alam sa possible location na po nito mga suspect na kinasuhan natin, ay sana, sir, ay makipagtulungan sila para mabigyan din po natin ng kaukulang progress itong kaso po na ito. Okay, so si Jeffrey Magpantay ay personal bodyguard driver ni Major. Sino pa po yung isa? Yung si Major De Castro po, sir, kasama po sila doon sa kinasuhan po ng kidnapping and hindi, kasi sabi niyo po, meron pong dalawa, bukod kay Major, meron pang dalawa nagtulong-tulong na di umano, ilipat yung katawan. Tatlo po yan, sir. Tatlo po yung nakita ng mga witness natin. Isa nga po doon, sir, si Mr. Magpantay. Yung dalawa po, sir, ay unidentified po. Yung isa unidentified? Dalawa po, sir. Dalawa unidentified, sir. Isa lang po yung na-identify po nung witness natin doon sa tatlong nakita nila. Ito po si Magpantay po, sir. Yung dalawa po ay unidentified po. Si Magpantay po ay nagtatago na? Yes po, sir. Na-check nyo na po sa mga posibleng pagtitirahan niya mga kamag-anak at wala po siya doon? Ongoing po, sir, yung ating manhunt operation laban po sa kanya doon sa mga lugar na posibleng kanyang kinakokoonan, sir. Okay, ano naman pong reaksyon ng mga kamag-anakan ni Major tungkol sa kasong ito, Colonel? Well, hindi ko po sila personal nakakausap, sir. Subalit itong kaso po na ito ay laban po kay Major De Castro na alam po natin na isang pamilyadong tao, but yung pamilya po niya ay nakiusap na wag na po silang idamay dito sa kaso na ito at hayaan po yung kanilang kaanak na sagutin po yung reklamong isinampas sa kanya. Opo, ma'am. Gaano po katagal sa serbisyo si Major, Colonel, ma'am? More or less na almost 15 years na po ito, sir. Ito po ay batch 2008 po. Kaya major na po siya. So more or less, Sir Rafi, ay mahigit close to 20 years na rin po ito, sir. 20 years. Okay. PNPA graduate po siya? Opo, sir. Opo. Okay. At ano po yung pwesto niya currently, ma'am? Bago po siya, sir, narinig po sa kanyang pwesto ay siya po ay miyembro po, sir, ng Drug Enforcement Unit po ng Police Regional Office 4A po. Ayun. Drug Enforcement Unit. Siya ho ba ay pinadrug test nyo? Na baka ito po ay drug addict na? That I have to find out, Sir Rafi, kung siya po ay dinrug test po, sir, ng PROPOC. Opo. Gaano na po siya katagal na miyembro po ng anti-drug unit po ng PNP? My apology, Sir Rafi. I don't have with me the Major De Castro.
Ang information lang given to us, sir, is dati po siyang miyembro po ng Provincial Drug Enforcement Unit po. Okay, sige po. From time to time, Colonel, kami po ay may paugnayan sa inyo on behalf of the relatives kasi pupunta po sila sa amin para kumuha ng update. Now, tatawagan namin kayo at kung ano pong pwede namin maitulong na aking tanggapan, not only dito sa Wanted sa radyo, kundi tanggapan ko Senado para mapabilis yung paghanap ng hustisya ditong ng pamilya ng nawawalang si Ma'am Catherine Camilon, Colonel. Yes po, Sir Rafi. Asahan niyo po yung cooperation po ng PNP tungkol po sa kaso po na ito, sir. Okay. Thank you po, Colonel. Salamat po, sir. Ipakita nyo ngayon pagmumukha nung yung si magpantay. Jeffrey. Ako po ay magbibigay ng reward. Ginawa ko to noon, nasold ko, gagawin ko ulit ngayon. Magbibigay po ako ng 500,000 pesos reward sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Jeffrey Jepoy Magpantay. Isa pong napakahalagang witness ito. Jeffrey Jepoy Magpantay. Kapag naituro niyo po yung kanyang kinaroroonan at hanggang sa siya po ay nasampahan ng kaso, makakatanggap po ang sino man ng 500,000 pesos cash coming from me from my own pocket. Pero ko pong sarili yan. Ayan po. Pagmasdan po na mabuting pagmumukha po ni Jeffrey Jepoy Magpantay. Meron pa ba tayo mas magandang picture? Wala na po yan. Alam pinaano natin. Ayan po. Colonel? Okay, tawag na si Colonel. Taga saan ba ito? Si Magpantay. We need to know his whereabouts kung saan siya nakatira para baka may makakilala sa kanya rito. Doon po sa ngayon na naka-tune in. Ayan po. Pagmasdan mabuti itong itsura ni Jeffrey Jepoy Magpantay. Ito po ay personal bodyguard and driver ni Major De Castro. Siya raw po, ayon sa nakakita, testigo, kasama sa nagbitbit sa katawan. Nagbitbit kay Miss Catherine Camilon papunta sa isang red CRV Honda. At nagtatago na ngayon. Okay? So, hindi alam kung nasaan siya, kung taga saan siya. Opo, wala pa siya. Pero, tawagan nga natin si Major, si Colonel. Hindi, kasi pwedeng humingi. Nakikita niyo ba itong si Magpantay, ma'am? Hindi po. Okay, tawagan natin si Colonel. Kasi the Colonel can ask the family of the Major, kasi siyempre itong driver niya ito at bodyguard, for sure alam ng mga kamag-anak ni Major, family ni Major, kung sino talaga itong si Magpantay. Siyempre driver, bodyguard niya, kasama-sama niya palagi sa bahay. Kung saan siya pumunta, call the PNP one more time. Kahit pa paano makatulong man lang sana tayo para medyo ma-zero in natin yung bang possible whereabouts nitong si Magpantay. Kung halimbawa siya ay taga Batangas, di doon sa Batangas mag-focus sa mga tao. Okay. Bumalik sa meeting. Opo. Alright. Sumaglit lang tayo. So, ganitong gawin mo, Mary. Kailangan ng cooperation talaga dito. I'm sorry, I don't want to put pressure dito po sa kamag-anak ni Major na wala namang kinalaman sa court, sa kaso. Pero sa ngalan ng pagbibigay ng linaw sa isang kaso na medyo malabo pa, nahirapan yung mga pulis natin para mapabilis yung paggulo ng kaso, ma-identify yung mga tamang suspect, then ang susi rito ay itong driver. And I'm sure kung driver bodyguard ito ni Major, then kilala ito ng family ni Major. So the PNP should talk to the family of the Major para magbigay ng info.
Hindi na natin kailangan banggitin pa yung pangalan, pagkakalinlan ng wife at family major. Pero dapat mag-cooperate din yung family ni major dito sa ginagawang investigasyon. At anong cooperation kailangan? Sabihin ng family major kung sino itong si Jeffrey Jeffoy Magpantay. At least doon man lang tutulong. Okay? Now, kung sumuka rito, Jeffrey Magpantay, tulad ng ginagawa ko, I'll protect you. I'll make sure na walang mangyari sa'yo at bahalan sa yung korte. Yun yung may pangako ko sa'yo. Diba? Colonel Pajardo. Hello po, sir. Okay, isa na naman po. So ito pong si Jeffrey Jeffoy Magpantay ay driver bodyguard po ni Major. So did you talk to the family of Major para tanungin kung sino talaga ito si Magpantay, taga saan siya? Baka pwede makita yung kanyang resume. Siyempre, pag nag-apply ito kay Major, meron itong resume at sinamitan niya kay Major. Maraming mga information doon sa resume na maaring makatulong sa inyong investigasyon. Na-establish na po natin na Sir Rafi, base po sa ating investigasyon na ito po talaga ay personal driver po ni ni Major De Castro. Subalit kagaya ng nasabi ko kanina, Sir Rafi, ay ayaw pong magsalita, sir, ni Mr. De Castro, Major De Castro regarding po sa kaso po. Ang ibig sabihin ko, ayaw magsalita po ni Major, then yung pong family ni Major at least. Kasi kung driver bodyguard ng Major, kilala to ng kanyang pamilya. Yes, Sir Rafi, nakiusap din po, sir, yung family po nitong ni Major na ayaw na po nilang magsalita tungkol po sa kaso ba ito at nire-respeto na po natin. But this will not prevent us, Sir Rafi, para magkalap po ng ibang ebidensya para malocate po natin itong si Jeffrey Magpantay po, sir. Pero ma'am, anong masama doon kung kayo po hindi man natin ibabanggitin yung pangalan ng pamilya ni Major, and I will respect that. Hindi ko babanggitin yung pangalan nila, pero we're trying to investigate a criminal case. I understand po, sir. Sige po, sir. Alamin ko po ngayon yan, Sir Rafi, kung ang possibility po ng CID ay makausap po, sir, itong pamilya po ni Major De Castro para makakuha po ng ilang detalye. Kasi ma'am, there's such thing as yung bang hindi ka nag-cooperate sa isang investigation. Obstruction of justice po. Opo. Now, ayoko makasuha ng obstruction of justice itong pamilya ng Major. That's why ang all they need to do is to cooperate. Ang sasabihin lang nila, ayan, si Magpantay, driver nga talaga ng ng ni Major, at ang pagkakaalam namin, dito siya nakatira at ito yung mga kamag-anak niya na para yung mga babanggitin, mga lugar at tinitirhan niya at mga kamag-anak niya, pwedeng bantayan yon. Di ba? Pwedeng subaybayan yon. Yan po ako, personal, Sir Rafi, sa CIDG po, baka sakaling nagawa na po nila yan at kung hindi pa po ay ipapagawa po natin sa kanila yan, Sir Rafi. Opo, walang iniwan to sa yung nawawalang preso sa dati, sa Muntinlupa. Okay? So meron silang listahan ng mga kamag-anak. Lahat ng mga kamag-anak, bahay ng mga kamag-anak, kinasing nila, binantayan nila, nahuli. O, ganito lang dito. Yes, so lahat ng mga kamag-anak ni Magpantay, mga kaibigan, sigurado ako, isa doon titirhan niya. Ikutan, bantayan. Di ba? Tama ba, Major? Colonel? Tama po, sir. Ginagawa po ng CIDG yung manhunt operation at nasisiguro po, Sir Rafi, na lahat po ng mga na-identify natin na posibleng pwedeng puntahan at pagtaguan po nito ay puntahan na po nila. Pero yung suggestion niyo po, sir, ay na makausap po yung personal nila na pamilya po, baka sakaling may makuha po ay aalamin ko po yan personal sa CIDG, Sir Rafi. Thank you po. Maraming salamat po, Colonel Jean Fajardo, PNP spokesperson. Mabuhay po kay Madam. Maraming salamat po, Sir Rafi. Good afternoon po. Okay, ayan po, ma'am. Nagbigay na ako ng reward. I'm sure. Salamat po, sir. Maging yung kaibigan niya siguro, barkada, tropa niya, ibebenta siya. Ayan na, mga trops. Pakita niyo mukha ni Magpantay. 500,000 pesos. Marami-rami din mabibili niyan. Lalo magpapasko ngayon. Ibenta niyo na. Yan sinasabi, ibenta nyo ng buhay. Ito, literal. Ibenta nyo ng buhay. Ibenta nyo ng buhay sa mga otoridad nang sa gayon, makatulong na kayo. May pera pa kayo. Di ba? Na makapag-solve ng case, makapagbigay ng hustisya, nagkapera pa kayo. Isipin nyo lang, mga trops, ni Magpantay, ilang mga
inumin ang pwede mabili niyan. Di ba? Pwede inumin tubig, soft drinks. Marami ang mabibili yan. Marami, yung 500,000. Kasi dati nagbigay din ako ng reward. Opo. Ilang beses ako nagbigay ng reward dito, tuwing nagbibigay ako ng reward, nasusolve. 500,000 pesos makapagtuturo hanggang sa masampa ng kaso itong si Jepoy Magpantay at may kanta niya yung primary suspect, yung mastermind. Ayun, 500,000. Okay? Sige po ma'am, ganun po muna tayo ha. Salamat At kung ano po may tulong ko po sa inyo, Nay, Tay, ma'am, andito lang po kami. At yung aking pong tanggapan sa Senado, open po kung kinakailangan po. Kung halimbawa, parang nakikita natin na wala na pupunta investigation, tayo po pwede magpatawag ng Senate hearing in aid of legislation na para talagang malaman natin ano nangyari. Opo. Salamat po, sir. Yes, ma'am. Sir. Salamat po, sir. po. Maraming salamat po, sir. Opo. Magandang hapon po. Ganda Thank hapon you. po, sir. Thank you po. Ayun. Thank you po. Sa news break muna tayo. Okay po, salamat po, Nay. Salamat po sa inyo. Si Mary na po ang bahala sa inyo, Nay. Mary, Salamat po. tulungan mo sila nanay, sila ate. Thank you po. Magandang hapon po. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.